Mga kaibigan, ang Iglesia ni Cristo ay itinatagpo ng ating Panginoong Hesukristo noong unang siglo. Nagsimula ito bilang isang munting kawan. At maging ang mga tagapangaral o otoridad ng ibang relihiyon ay aminado sa katotohanan ito na itinuturo ng banal na kasulatan. Isa sa mga ito ay ang paring Katoliko na si Dr. Ludwig Ott. Ganito ang kanyang pahayag sa kanyang aklat na Fundamentals of Catholic Dogma na may nihilobstat ni Jeremiah J. O. Sullivan at imprimatur ni Cornelius sa pahina 264. Tungkol sa Mateo 16:18, si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Cristo. Pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Cristo. Totoo nga ba ang narinig natin mula sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo? Sino itong dalawang tao na umano'y nagpapatunay na ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay totoong tatag ng Panginoong Hesus? Ito kaya ay lehitimong impormasyon o isang strategy lamang para magmukhang matanda na ang Iglesia na ito kahit ito ay bago pa? Magandang araw mga kapatid. Sa video na ito tatalakayin natin ang isang napaka-critical na issue na madalas nating makita at marinig sa mga programa sa telebisyon ng relihiyong Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Maraming individual, lalo na ang ating mga kapatid, na hindi masyadong nag-aaral sa kasaysayan o sa mga sinaunang mga pangyayari at madalas na napapaniwala o napapaisip kapag naririnig nila ang ganitong linya mula sa bibig ng mga ministro na ito. Kaya samahan niyo ako at sabay nating alamin ang pamamaraan ng simbahang Iglesia ni Cristo para sila ay magmukhang tunay na iglesia na tatag ng Panginoong Hesus. Kwento at babala. Handa ka na ba na malaman kung paano gumawa ng baluktot na pahayag ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo na kapagtataka? Kung bakit ginamit nila na isang patunay ang mga sulat mismo ng mga kilalang Katoliko upang sabihin na hindi si Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, kundi si Cristo mismo na kahit ang isang santo ng simbahang Katoliko na si San Ciprian ay ginamit nila upang pinatunayan na si Cristo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo na nasa Pilipinas ngayon. At hindi lang iyan, pati ang sikat na teologo na si Ludwig Ott sa kanyang librong Fundamentals of Catholic Dogma, sinabi rin daw niya na si Cristo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Ganito ba talaga ang hilig nila? O ito na ang eksaktong ginagawa nila? Ginagamit nila ang mga pangalan ng mga kilalang Katoliko sa kasaysayan at relihiyon para bigyan ng bigat at kredibilidad, upang patunayan ang kanilang kasinungalingan sa umano'y pagiging sinauna ang kanilang samahan, na ang totoo'y itinatag lamang ito noong 1914 ni Felix Manalo. Ngunit ang tanong na dapat nating sagutin ngayon ay ganito: totoo ba itong sinabi ng mga ministro nila? Ginamit ba talaga ni na Saint Ciprian at Ludwig Ott ang pangalang Iglesia ni Cristo para tukuyin ang samahan sa Pilipinas? O sadyang pinagsinungalingan at binaluktot lang nila ang mga kasulatan para linlangin ang mga manonood at ang kanilang mga miyembro? Sa video na ito, huhukayin natin ang katotohanan sa likod ng kanilang pagsisinungaling. Ipapakita natin ang eksaktong lokasyon, eksaktong sipi at eksaktong konteksto sa mga sinulat ng mga sikat na mga taong ito. At sa dulo, patutunayan natin na ang mga taong ginagamit nila na umano'y sanggunian ay mas matindi pa sa atin na tumututol at sumasalungat sa mga turo ng Iglesia ni Cristo na tatag lamang ng tao. Kung ikaw ay miyembro ng Iglesia ni Cristo o naghahanap pa ng katotohanan tungkol sa tunay na simbahan ni Cristo, manatili ka dito dahil bubuksan natin ang iyong mga mata sa katotohanan na matagal nang tinatakpan ng kanilang mga ministro. Simulan natin sa unang kilalang tao na madalas nilang banggitin na si San Ciprian ng Carthage, isang santo ng simbahang Katoliko. Bago natin alamin ang sinabi niya, kilalanin muna natin kung sino ang kilalang tao na ito at kung ano ang kanyang paninindigan at saan siya nakatayo. Si San Ciprian o kilala sa pangalan na Tacius Caecilius Cyprianus
ay nabuhay sa taong 200 AD hanggang 258 AD pa. Siya ay isang obispo ng simbahan Katoliko, isang martir at isa sa pinakadakilang ama ng pananampalatayang Katolika. Ibubulgar natin ang napakahalagang detalye ng mga sulat niya na hindi sinasabi ng ministro sa programa nila. Si San Ciprian ay isang matibay at matapang na paring Katoliko. Ang kanyang buhay, ang kanyang mga sulat at ang kanyang mga aral ay 100% Katolikismo. At ano nga ba ang mga pangunahing aral na madalas na itinuro, ipinangalagaan at ipinaglaban ni San Ciprian? Naniniwala siya sa banal na santatlo o sa tatlong persona na iisang Diyos o sa Sanctissima Trinidad. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Alam natin na ang mga aral ito ay matinding tinatanggi at kinakalaban ng Iglesia ni Cristo. Para sa ENC, ang santatlo ay haka-haka lamang at gawa-gawa ng tao. Si San Ciprian ay naniniwala siya na si Jesus ay Diyos. Para sa kanya si Kristo ay hindi lamang tao, kundi Diyos na nagiging tao. Ito ang sentro ng kanyang pananampalataya. Samantalang sa INC, si Kristo ay tao lamang at hindi Diyos. At ito ang pinakamalaking pagkakaiba at pinakamabigat na kasalanan sa paningin ng ENC, ang tawaging Diyos si Jesus. Si San Ciprian ay naniniwala sa kapangyarihan ng simbahan at ng obispo ng Roma ang Papa. Itinuro niya na ang kapatawaran ng mga kasalanan ay wala sa labas ng simbahan at kinikilala niya ang pagiging pinakamataas ng obispo ng Roma. Na mahigpit namang kinapupuotan at tinatanggihan ng ENC, isipin ninyo ito. Ginagamit ng ENC ang pangalan ng isang santo na ang lahat ng aral ay kabaligtaran sa kanila. Kung buhay ngayon si San Ciprian at narinig niyang tinatawag nilang tao lamang ang kanyang Panginoon at Diyos na si Jesus, siguradong siya pa ang unang mangangaral laban sa Iglesia ni Cristo bilang isang erehe at huwad na relihiyon. Susuriin naman natin ang mismong sinasabi nilang katibayan. Ang tanong na madalas itanong ng marami, saan ba eksakto nakasulat iyan? Sa anong libro? Sa anong pahina? Ang sinasabi nilang linya ay matatagpuan sa pinakasikat at pinakamahalagang akda ni San Ciprian na pinamagatang De Unitate Ecclesiae. Sa salitang Ingles ay On the Unity of the Church o sa Tagalog ay ang tungkol sa kasarintaan ng simbahan. Makikita ito sa Kabanata Alam ng nasabing libro. Ito ang eksaktong sipi na kinukuha at ginagamit ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo mula sa wikang Latin. Ito ang orihinal na wika niya. Ang salitang Habitatin Christo Ecclesia, quam Christus instituit et condidit. At ito ang isinasalin nila sa Tagalog bilang ang simbahan ay nananahan kay Kristo na siyang nagtatag at nagtayo rito. At sasabihin agad ng mga ministro nila na, ayan po, sabi ni Ciprian, si Kristo ang nagtatag ng Iglesia. Kaya kami ang totoo dahil kami ang Iglesia ni Kristo. Pero mga kaibigan, ito ang bahagi na tinatakpan nila ng palad ang mata ng mga tao. Ito ang katotohanan na hindi nila sasabihin sa iyo. Kapag sinabi ni San Ciprian sa taong 251 AD na si Kristo ang nagtatag ng Iglesia, ang tanong, ano ang Iglesia na tinutukoy niya? Ito na ay ang Iglesia ni Kristo na nasa Pilipinas. Dito hatiin natin sa 3 punto para makita natin ang panluloko. Unang punto, nabuhay at nagsulat si San Ciprian noong ika-3 siglo, 200-258 AD. Ang Iglesia ni Cristo ay itinatag lamang ni Felix Manalo sa Pilipinas noong taong 1914 AD. May pagitan na 1,656 na taon. Paano ituturo o babanggitin ni San Ciprian ang isang samahan na hindi pa ipinapanganak ang sinumang nagtatag at wala pa sa mapa ang Pilipinas noong panahon niya? Ito ay pisikal at makasaysayang imposible. Ang tinutukoy niya ay ang iglesia na itinatag noong 33 AD sa Jerusalem, hindi 1914 sa Punta Ana, Maynila. Dito naman tayo sa pangalawang punto. Sa buong nilalaman ng librong De Unitate Ecclesiae, paulit-ulit na binibigyang diin ni Ciprian na ang iglesia ay isa, universal at katolika. Sinasabi ni Ciprian, ang simbahan ay iisa at siya ay kumakalat sa lahat ng dako sa pamamagitan ng paglago ng kanyang pagdami.
Ang Iglesia ni Cristo ay lokal lamang, nagsimula sa Pilipinas, at itinuturo nila na ang kanilang tunay na iglesia ay nawala sa buong mundo sa loob ng mahigit 1,800 taon at muling lumitaw lamang noong 1914. Ito ang kabaligtaran ng turo ni Cyprian. Para kay Cyprian, ang iglesia ay hindi nawala, hindi nagtago, kundi patuloy na lumalago at kumakalat mula sa Jerusalem hanggang sa kanyang panahon at hanggang ngayon. Ang pangatlong punto naman, gaya ng nabanggit ko na, ang iglesia na tinutukoy ni Cyprian ay ang iglesia na naniniwala sa Diyos na Kristo sa parehong libro at sa iba pa niyang sinulat na pinamagatang Treatise Tobis. Dito sinabi niya, si Kristo ay Diyos na nagkatao. Siya ay iisa sa Ama sa pagka-Diyos at iisa sa atin sa pagkatao. Ito ang simbahang Katolika na tinutukoy niya. Tiyak na hindi siya nakakakilala ng ibang iglesia. Kung ang sinasabi ng ministro na tunay ay ang iglesia ni Kristo, dapat tanggapin nila ang buong katuruan ni San Cyprian. Hindi lang ang linyang si Kristo ang nagtatag. Pero hindi. Ang ginagawa nila ay pumili ng salita at itinapon ang katotohanan. Kaya maliwanag, ang ministro sa TV ay nagsisinungaling. Ginagamit nila ang bangkay at pangalan ng isang santo para magkaroon ng mukha ang kanilang kasinungalingan. Dumako naman tayo sa ikalawang bahagi ng ating video ngayon. At ito naman ay tungkol sa taong medyo mahirap bigkasin ng pangalan, pero siya ay laging nasa bibig ng mga ministro. Ang teologo na ito ay si Ludwig Ott. Tama ka sa iyong napansin, kapatid. Si Ludwig Ott ay hindi kailanman naging ministro ng Iglesia ni Cristo, hindi kailanman naging miyembro, at hindi kailanman nakakilala kay Felix Manalo. Siya ay isang napakamatibay na Katoliko. Si Ludwig Ott sa taon na 1906-1985 ay isang kilalang propesor ng teolohiya sa Universidad ng Salzburg sa Austria. Siya ay kilala sa buong mundo bilang isang matibay na tagapagtanggol ng pananampalatayang Katolika. Bilang defender of the Catholic faith, ang kanyang buhay at kakayahan ay inalay niya para ipagtanggol ang mga aral ng simbahang Katoliko laban sa mga erehe at mga sumasalungat dito. Ang kanyang libro na ginagamit ng mga ministro ay ang kanyang obra maestra na pinamagatang Fundamentals of Catholic Dogma. Tingnan ninyong mabuti ang pamagat, Batayan ng Katolikong Dogma. Ito ay isang libro ng Katolikismo. Ito ay ginagamit ng mga pari, obispo at seminarista para pag-aralan ang pananampalatayang Katolika. Kaya wala itong kinalaman sa aral ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Sa programa ng ENC sa TV, sasabihin ng mga ministro na sa pahina 285 ng libro ni Ludwig Ott, sinabi po niya, Christ founded the church, itinatag ni Kristo ang simbahan. Kaya po, kami ang Iglesia ni Kristo, kami ang totoo. At doon sila hihinto. Hihinto sila sa kalahating pangungusap. Ang paraan na ito ay tinatawag ng isang mananaliksik na ang pagbubungkal ng isang maliit na bahagi ng pangungusap at paghiwalay nito sa buong konteksto para baguhin ang kahulugan. Halughugin natin ang buong katotohanan na totoong nakasulat sa librong Fundamentals of Catholic Dogma. Sa Section 12, ang pamagat na The Church of Christ, pahina 284 hanggang 287. Ito ang buong tinuro ni Ludwig Ott na tinataksikan at itinatago ng mga ministro. Sa pahina 150-152, ito ay tungkol kay Kristo. Itinuro ni Ott bilang dogma ng pananampalataya. Si Jesus ay tunay na Diyos mula sa tunay na Diyos. Ang kanyang kalikasan ay Diyos at tao. Ito ang kabaligtaran ng Iglesia ni Kristo. Kapag binanggit ng ministro ang pangalan ni Ludwig Ott, tiyak na tinatakpan nila ang pahinang ito dahil dito mismo tinatanggihan na ni Ott ang sentro ng doktrina nila na si Kristo ay tao lamang. Tungkol naman sa simbahan sa pahina 286, sinabi ni Ott, ang simbahan na itinatag ni Kristo ay ang isang banal katolika at apostolikong simbahan. Ito ang nag-iisang simbahan ni Kristo. Kahit nababasahin ninyo ng paulit-ulit, Iglesia Katolika, ginamit ni Ludwig Ott ang salitang Katolika. Sinasabi niya na ang itinatag ni Kristo ay Katolika. Hindi niya sinabing Iglesia ni Kristo, hindi niya sinabing
Simbahang ni Felix Manalo, sinabi niyang Katolika. Mga kapatid, hayaan ninyong ilatag natin ang katotohanan ng malinaw. Ang aklat ni Ludwig Ott ay isang libro na Katoliko. Ang bawat pahina nito ay punong-puno ng mga aral na kinakalaban ng Iglesia ni Cristo. Kapag ginamit ng ministro ang pangalan ni Ludwig Ott para sabihing si Cristo ang nagtatag ng Iglesia, parang sinabi na rin nila na ito ay naaayon sa libro ng Katoliko. Hindi ba nakakatuwang pakinggan? At higit sa lahat, hindi ba ito isang kasinungalingan? Si Ludwig Ott ay hindi nakakakilala ng ibang iglesia, kundi ang Katolika lamang. Kung buhay pa sana siya hanggang ngayon at makikita niya ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Sa kanyang aklat na sinulat na kanilang pinupunit ang konteksto, tinatanggal ang pangalang Iglesia Katolika at pinalitan ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Siguradong magagalit siya at sasabihing, "Hindi akin ang aral na yan. Baluktot ang pagkakaintindi ninyo. Mga huwad kayo." Ang ginagawa nila ay pagnanakaw ng pangalan at autoridad ng simbahan. Wala silang sariling makasaysayang batayan, kaya kinukuha na lang nila ang mga sulat ko, binabaluktot at ipinapasa bilang para sa kanila. Ito ay panlilin lang sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Malinaw na. Nagsisinungaling ang ministro sa pamamagitan ng pagbubungal ng salita. Ang tunay na Iglesia ni Cristo na tinutukoy ng mga sinaunang ama at mga teologo ay hindi nawala, hindi nagtago at hindi muling lumitaw noong 1914. Ito ay ang isang banal katolika at apostolikang simbahan na itinatag ni Jesus kasama ang mga apostoles na pinamahalaan ni San Pedro na kumalat mula Jerusalem hanggang Roma at hanggang sa buong daigdig. Kasama na rito ang Pilipinas mahigit 300 taon bago pa man ipinanganak si Felix Manalo. Ang Iglesia ni Cristo ay bagong relihiyon lamang na itinatag ng tao at aprobado lamang sa gobyerno ng Pilipinas at gumagamit ng lumang kasaysayan ng Iglesia Katolika Romana upang magmukhang matanda na at totoo. Pero sa ilalim ng pagsusuri, wala pala silang sariling pundasyon. Kapatid, kung ikaw ay miyembro ng ENC, hinihikayat kita. Huwag kayong makontento sa paliwanag ng inyong ministro. Susuriin ninyo ang mga libro. Basahin ninyo ang De Unitate Ecclesiae ni Cyprian at basahin ninyo ang Fundamentals of Catholic Dogma ni Ludwig Ott. Makikita ninyo na ang itinuturo sa inyo ay baluktot at kulang. Dito natin malalaman na ang katotohanan ay hindi natatakot sa pagsusuri. Ang katotohanan ay nananatiling katotohanan kahit baliktarin mo pa ang daigdig na ito. Sana ay naliwanagan kayo sa video na ito. Ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod. Maraming salamat sa inyong panahon.